City Director, Acting City Director sa Butuan City Police Office, si Police Colonel Restituto Lacano Jr. Aron po atong hisgutan, mga igsoon, ang mga kalampusan no, nga nahimo sa atong kapulisan dito sa Dakbayan sa Butuan o uban pa no, nga mga preparasyon nga ila usab ginahimo labi pa no, sa pupila ka mga concern nga mitumaw no, diha mismo sa atong komunidad karong mga panahon na. Sa unang-una siguro, Colonel, maayong buntag sa imong pagtimbaya no, ngadto sa atong mga listeners, ingon man sa atong mga viewers karong buntaga, sir. Okay, may buntag Bumburi. Ug sa imong mga listeners, sa mga katawan sa Butuan City ug sa Tibuok Caraga, may buntag ka nato tanan. By the way, sir, unang-una siguro, no, got na to, Siron. Kumusta unsa mga accomplishment nga nahimo sa atong mga kapulisan, no, partikular na sa Butuan City Police Office, labi na, no, karong simana, sir? So far, no, daghan yung mga challenges, but ang Butuan City Police Office ay padayon nga nagtrabaho para sa maprotektahan ng Butuan City, no. Sa nilabay nga mga adlaw inaning semana, nakita yung mga operations against wanted persons o illegal gambling o pinakadakuan ning accomplishment kaning illegal drugs. So for the week nagkaroon tayo ng accomplishment na on illegal drugs na 17 grams sa buong linggo, and in the amount of 115,600. Magpadayon kini tuloy-tuloy ang among trabaho para gyud sa masiguro nato ang atong mga kabataan, atong mga ang komunidad na makita nila unta ang trabaho sa kapulisan sa Butuan City o amo pong gihangyo ilang suporta labi na sa mga report. I see. Risgutan nimo kining drugs, Colonel, no? Sa inyong assessment, sir, kumusta unsa ka kwantuad rampat na ang problema sa droga karong mga panahon, no? Di man lang ni problema, no, diri sa atong syudad o kini mga suspect ani unsa man daan na ba ni nga mga magamitan po, Colonel, base sa inyong assessment? Namangutay gid na tawag niya nga kuan is SLI. Yung mga street level individuals na po yung mga bago karon na mga target nato. Pero na po yung mga kuan, na po yung mga dati na nang surrenderi or gikan na sa prisuhan, pag-serve na sila sa ilang silot kaniadto na nibalik na usab. So kung ato nang madakpan karon, mo na gitawag naman nato nga high value individual. So kung mayroong sa report na mo, HBI, yun yung mga tao na ng mga surrenderer o mga nakapag-serve na nung silot nila, nibalik na po gamit o illegal nga droga. Doon ay kalibog ding uban, Colonel, no, kung unsa ning high value target o unsa ning high value individual. Kung lang ikaw ng mga high value individual, kaning mga bagong kuwan, kumbaga sa tindahan, bagong customer sa droga. O kaning mga high value individual, mo ni nga katong mga tao nga pabalik-balik na sa prisuhan nga pareho lang ang kaso sa droga. No? Ay sa panihan katong mga high value individual na bisag bago pa sila ni naghimo ni nga bawal na gamot, dagko 50 grams ang ilang kuan, ang ilang na-confiscate na to Bumburi, kaya high value target sila. So nai-category bali, ma-consider nga high value target ka or high value individual ka na bilong. Tama. I see. So sa Pikas bahin na Colonel, no, ninakalabay nga daw medyo dunay shooting incident nga nahitabo tuon, no, diha dapita sa baya Limaha o ingon man diri sa Taligaman, no, niadtong nakalabay nga. Unsay update tuon ani, sir? Nung sa kuan lately sa Taligaman, nung kay Jigger Baskun. Okay, meron na tayong tinatrack na kuan na tinatrack ng mga suspect at ginagamit daghan na tayong mga police actions na
ma-identify kini o mapailan nato og kaso. O kadto naman kang kuan kang Kian nanatay persons of interest and kailangan na nato paano insaktong affidavit ang mga witnesses supporting by our tracking devices para may file nato ang kaso against suspects. Kining nahitabo sa bayan Limaha, mo ba tining nga kwanto, biktima to, doon na po yung mga kauban, mga batanon, parang grupo ba ni sila, Colonel? Isolated na sa kwan, itong nahimong gitawag nga riot. Kaning yung anggot si kwan, balik-balik na po ng batana sa presuhan. In fact, bago lang din nakagawas dahil nag-serve sa iyang kwan, sa iyang service of sentence. Pero nagsara nila diya mo uli at naghanap po niya yung mga atraso. So muna yung mong gina-target nga mga motibo sa pagpatay po sila. Kung kumadumduman ni, murag mga bagong tubo ni Des Villanueva Extension. Sa akong standang sura, murag during that incident ata, murag gabigil pa ni sila sa among silingan kaniadto diya sa may punerarya, no? Sa may dalang Arcalo niya. Pag uli daw nila, murag nailang bisita ba? O niya, armado man na itong ilang bisita nga nagmotor, mo itong napusilan. Pero pura mag-shooter man po ang perpetrator, ani Colonel? Di nato makuha, no? Di nato ma-determine kung expert ba sa pusil. But siguro, tinamaan lang yun siya kay Dol Roman. Panay tabo at kumpiyansa siya na kay mahilig lagi siya sa kwan, trouble po nga bata. Siguro na nahitabo na mainit po ng ulo or target na po siya, kaya easy target siya. During that time. I see. Kini nga rayot-rayot, Colonel, no? Ato sa din nga balik kay rayot kay mura mag naana po yung mga grupos, mga batanon kasagari ani mga involved kini man kung mga ganggang. Kumusta sir, usap po yung monitoring niyo ani ito subang mga grupo kay usahay makahatag po ni og kanang peligro bitaw labi na niadtong ato po mga batanon nga gikan eskwela, ang uban gikan sa trabaho. Nya wala may pilion ni usahay mga yo ni sa imo kundi katagaan matiripan ka dayon. Okay, kani mangong kuan mga batanon karon, murag siyempre responsibilidad gyapon na sa mga ginikanan kasi kung sa ato mga sa kapulisan o sa LGU di man gid nato na sila immediately mapailan og kaso, no? Kasi mga minors man. Pero yesterday nag-usap kami, we talk with our kind city mayors, Mayor Loris Lo Porton o si Ma'am Gemma yung sa kuwan. Dahil nga problema nga nila sa mga barangay na mag-riot nga magdala og sundang. And nasabutan at niabot sa mong kuwan na i-identify good ang mga batanon nga involved so that we can file the appropriate case against them provided na they will undergo the assessment of discernment kasi mga minor man sila. Ang ginawa naman nato sa mga kapulisan na gihimo nato, pina-profile nato ang mga suspect dahil if ever na these minors was involved in the previous mga offense, mas mabilis yung may file natin ang kaso siya. Ma-release kagad yung assessment ng DSWD sa discernment whether they know that this kaning ginahimo nila is against the law. Wa ba na-monitor ninyo to, Colonel Lacano, sir, nga basig dunay mga nag-lead ani nila ba nga mga hamtom na mo create og grupo nya maghatag og kabalaka, no, nga to hinuon sa atong komunidad kay kung imong lantaon kining ubang mga batanon grabe ra ba gyud, no, kanabang init og ang uban gani murag magginukdanay na, no, daghanay mga aside ato paghitabo, no, dito dapita sa baya Limaha basig magdunay mga grupo ani organize nila, Colonel. Sa among assessment, kuha na siya good territorial, no? Siguro nahitabo nung araw na kaning isa ka grupo, member silang barkadahan na pariglan sa isa ka lugar.
So medyo nagkuhan sila, siguro nagbanta, naggrupo na mubawas na pag makita nato na sa atong lugar, baslan po nato. So mo niyang nahitabo sa ilaha. Aha. No. So in-involve nato niyang mga barangay captains para naman sa level nila makuha na yung masulbad kanina mga problema. Kanang may settle. Kasi nung nahitabo sa limaha, since na-identify na mo ang mga bata, ipatawag ang mga ginikanan gidala sa barangay hall para magsabot-sabot. Plus sa mga kabataan. Kasi nga ako lang, Bumburi nga ako lang ako sa taong bayan na if ever may mga batanon nga kanina maging mga ayo sa ilaha, kung dili mo muhatag, ay lang po nyo kasabi kay basin og daghan na sila para di po mo delikado. So kung di mo muhatag, ayaw daw way kwarta, dayo way kwarta. Ayaw nyo singkahe nga kung dili mayo kay basin may insulto, tabangan na hinuon mo, madelikado na lang. So likaya na to, kay kaning mga bata, medyo masilan ni sila. In fact, na yung mga sundang nila, muli silang balay. Gani siguro, mga ginikanan, kaya nakakuha mong sundang silang balay, di na po butaw sa ginikanan. No? Kaya, atong likayan, o gato sila nga, dapat ayon nila pagtagad. So kung doon ay makasinating ko na ni Colonel, so much better i-report na lang dito sa proper authority. Yes, i-report na to sa barangay o sa labi na sa kapulisan. No? Kaya, may mga instances manggod na kaning mga minor duck po nato. And in the onset ng among mga operations, minsan magka-problema pa may kay minors man sila. So maging arbitrary if ever may mga kaso kami, pero immediately amo man ang i-refer sa DSWD. But what happened, pag nasa DSWD naman sila, di naman sila makontrol, labi nagdaghan na makagawa dito sa ilang bahay, yung bahay silangan ba ito? Bahay Pag-asa pala, Bahay Pag-asa. Makagawas, sunod makita na po nato, maurag yapon yung ginahimo sa gawas. Okay, kiling ubad kung magdaghanam, mangambak maniskural dito sa Bahay Pag-asa. So mao po ni program ni Honorable Mayor Lau Porto na maghimo facility na medyo dakong area o kuan kanang medyo taas-taas ang pader para hindi sila makagawas kaagad o insakto na amenities para malingaw sila sa sulod. Pero nindo to gay na Colonel, no? To nga usas mga lakay ng himo nga itap yun aga barangay kay ang barangay mismo doon ay direkta, no? Nga information aning mga bataan, no? Aron po ilang mapatawag tong ilang mga ginikanan kay kung mapasagdan ni sa barangay basig maka-recruit hinuni og dugang mudaghan na ilang grupo. Mao gid ang kuan, mao gid natong concern. Kaya manay bitag ingon Bumburi nga dapat ang mga kabatanunan may kaugmaon sa bayan, no? Hindi problema. Kaya alagaan nato sila, dapat i-correct yung mali na ilang ginahimo. I see. Oo. So salamat no Colonel no, sa maong katilawan with regards no, sa mga action taken po naghimo karon sa ato kapulisan labi pa kining pagsiaw karon sa grupos mga batanon kay ang uban ra ba ani kanan mo adto na po makatangatang sa ubang mga eskwelahan. No? Kay ang uban ani magkita-kita po dito sa eskwela, magsabot siguro na sila dirita. O nya mo tong ang mga po school administration mibati pong kabalaka ani kay pati tong mga bata nga grade 3, grade 4 murag apilo naman po nila pagpangayo. So, aside ani Colonel no, karong bulana sugod naman po no ang kasumaran unya nato sa Women's Month. Kumusta unsa man po'y mga inisyatiba, mga kalihukan nga gianda mga atong kapulisan isip suporta no sa Women's Month celebration nato. We know for a fact nga ang atong kapulisan karon daghan na po sa atong mga kaubayan even gani no mga opisyal daghan na po Colonel. Nga daw kay March 1 naman taro no. Sa tanan mga katawan blessed March, the first day of March no. And ang kuan ang March manggod kuan ni buwan sa mga kababaihan no. So na sila yung mga line-up activities sa PNP. No, na sila kuan kanang Zumba Puricos. Karong March to sa
Alas 5 sa buntag sa SM Butuan. Ugma ni. Ugma, alas 5, March 2. Oo, ugma din ni tinood. So mamatamog sa'yo, mo join mo sa mga kababayan nato mga kapulisan, katong mahilig magsumba, ana mo sa kuan, adto mo sa SM para malipayon ta at hopefully maayo ang panahon para mugawa sa insaktong singot. So apil magalaki ani, Colonel, nga hilig magsumba pod. Ang mga laki, mo hayahay kumapit. Kumapit sila kay naman nila mga idol. But ang kuan ginianing kuan ning Zumba para gyud sa health sa mga sa mga katawan kasi uso na karon ng kuan eh. Kanang mga high blood, no? Oo, bata pa, Colonel. Ubal pangata kino, mga 30 pa gani. Oh, nanay mga kuan tapos arthritis, no? So importante po ang physical fitness. So lifestyle ka po ni. Lifestyle, check, imbitahan ako ng mga mahilig sa Zumba. O kung hindi pa magkahilig na mo, pagmapuhon sa buntag sayo, sa SM. So ang mag-lead ani ang atong mga kababayan sa PNP. Yes, Bumbore, tama ka. Huwag na po yung mga sa March 5, Pampiring Day for BCPO females. Dito na po sa taas na mo sa among kuan. Sa headquarters sa BCPO sa Malbar Circle na doon na sa City Hall na may mga masahe dito. Uy! Pero dili mo masahe ang pulis. Kisa may makabil ani, mga pulis ra pod, Colonel. Siguro kung may mod doon, i-cater gyapon. Kung ma-cater na to. Unsang oras sa magsugod? Buntag di siya, no? Sarap dik na mo, buntag. Kasi muna ilang ko wala yung program sa mga kababayan. Anyway, hindi na ito pinakilaman yung mga plano nila at lang suportahan, no? Kasi ilaman ang... sila ang boss karon. Sila ang boss, sila ang panahon. Tapos mag-start ka niya nga mong kick-off ceremony, yung formal kick-off ceremony yun sa March 9. So na po ilang friendship game, no? Sa volleyball. Between the BCPO women, the BGMP women, and the Philippine Army women. Sa Pizza 3C. Sa Imadias Covered Court. Kung mutanaw mo mga player na Army, ang volleyball mga babae, suroy po mo dito sa Imadias, karong Pizza 3C. Whole day ba ni? Dula, sir? Yes, Bumburi. Whole day ni kay tulungan ni sila ka grupo. Tulong ka grupo. Ato yung silang ato silang pagbigyan para yung singot nila manggawas gyud. Katong mga maayong blocker nga naa sa tropa makita na to dito. Meron na po sila sila po one time na they will conduct patrolling all females and magpatrol sa palibot. Crime prevention na effort o mag-conduct po sila o checkpoint puro mga babae. No. So muna naka-line up sa activity sa Women's Day nato, Women's Month. And on the part of the PNP, sa BCPO, dili gyapon may mundang sa mga tinuod nga mandate na maprevensyonan ng crime o may imbestigahan if ever may crime na mahitabo para maprotektahan ang taong bayan. So, kini nga mga adlaw mo ni gitawag nga women's power, Colonel? Yes, pero powerful na talaga sila. Ever since. So, mo ni nakalahi karon, Colonel, no? Medyo na strengthen na jud ang ato pong sektor sa mga kababayan. Even dia sa inyong hanay nanay mga general, no? Nga mga babae. Tama. Di pareha kaniya to nga limitado lang yon ang ilang kuan participation sa atong community. Empower na yon ang atong mga kababayan. Yes, mga empowered women at in fact, may mga skilled sila na more than what a man can do. No? Yung mga labi na kaning sa mga rifles sa sniping. Kay kaning mga kababayan dili pasmado. Ang pulso So may silang pulso ay kaning mga lalaki dagay activity kaya activities nga pagahimuon. Pahimuon, I see. So atong ihawag-hawgon po ni ang atong sektor nga inline pod sa sa ulong sa Women's Month. So kinahanglan pero ani magpasabot mga igsona nga bunto kay Women's Month, sila na lang yun ang pasagda nato. Suportahan gyapon nato, no? Labi na sa mga partner atong mga kababayan. Sa pikas bahin Colonel, kumusta puntoon no ang mga dugang pamaagi inisyatiba nga gihimo karon no sa atong kapulisan labi na karon nga naa na ta no sa gitawag nga
pag level up sa atong technology. Doon na may mga pag-improve karon no, sa atong ICT aron mamahimo po nga epesyente ang pag-operate no, sa atong kapulisan. Murag unom naman ni kay station sa ata, Colonel na karon. Unom, manatayon ka station sa station 6 ano ito sa position sa Los Angeles. Los Angeles. Oo. So ato ding sayron karon ang mga tigpaminawan kung unsa po no ang mga dugang improvement gamit ani Colonel Restituto Lacano, sir. Okay, ako kanimang nga pasalamatan po nato no ang leadership sa PNP si Police General Jose Melencio Sinartates Jr. sa iyang mga inisyatiba na i-enhance patasan ng ICT equipment. In fact, isa kini sa iyang mga 5 points agenda no nga mag-improve kay makasabay ta sa challenges karon sa ICT ang PNP, especially on investigations no at og ka nga sa atong regional director sa Pro 13 nga si Police Brigadier General Marciano P. Maestrado Default na last Monday among giblisingan yung mga bagong ICT equipment nga gikan sa National Headquarters og siya mismo ang nag-distribute sa mga 5 police stations. Unfortunately, ang Station 6, since bago siya, wala siya na-appeal sa issuance. Pero he is slated to receive next year. Kapit naman siya. So nakaprogram na siya. No? So kaya nga itong si PNP Magoda, he is eager to improve the capability and the moral of our troops on the ground. Kasi isa niya na yung i-enhance natin ng managing police operations, i-manage mo na ito properly ang resources. Para naman mudugay po siya, no? I-maintain and ayusin. And isa rin sa iyang mga iyang program sa 5 points agenda, kaning moral and welfare o integrity monitoring sa atong mga personnel. Kaya natin mga gi-emphasize niya yung yung disciplinary mechanism ng mga commanders down the line. So may station commanders na they are look at the welfare of their troops and the discipline, yung mga actuation towards the community. Kaya in-emphasize niya na karon gusto niya maging pangandoy niya na tanan na mawala na wala na pulis nga magkakaso. No? O giyawag niya po ang active support sa komunidad, no? Pero kining pag-improve sa mga kagamitan sa atong PNP, Colonel, unsa ka dako ning bintaha on the part sa atong PNP? Dako ning bintaha no kay high-tech na siya, no? Kung dati yung mga load ng atong mga computers ganito lang, karon doble na, no? Kaya kuno ko siya advantage na siya and he can accept the challenges that we are encountering this time sa mga ICT equipment, no? So dako siya katabang sa kapulisan. So kinahanglan nga ang atong PNP makig-alayo na pod sa dagan sa panahon karon, no? Yes, labi na sa mga technology nga isgutanan, labi na pag himo ng mga investigation. Tama ka, no? Kasi karon na daghan na yung mga crime sa mga cyber crimes karon, no? Kaya kinahanglan to i-improve atong capability to fight present challenges.
So aside ani sir usa poy kwanto isip mao'y atong acting director unsa man pod ang mga direktiba tuon nimo alang ato sa nagkadiya nga mga stations commander para ma-maintain na pod ang atong peace and order. Nanatay guide no katong gi 5 points sa Diretso PNP and natin mga previous policy and guidelines para ma-perform na ito atong trabaho na mayos. Ang guidance ko lang sa mga station commanders na they will supervise their personnel properly, personally, and honestly. Ang lang ano ko sa kanila. So lastly sir, aron sa paano dugang nga kasayuran po sa atong mga listeners, sa atong mga viewers, aron nga kung panahon no, nga dunay mga krimen o mga paghitabo nga gusto ipabot ang atong mga katawhan ngadto sa atong kapulisan, unsa man tungod kining mga numero nga angay nila nga tawagan o unsa ni ka aktibo aron na dalipod nga ma-receive ang ilang mga mensahe o tawag nga gusto ipabot. Ato din no, sa atong mga katawhan no, dito mag-memorize ng mga PNP hotlines. Natay Unified Emergency Hotline 911. No, sa inyong cellphone, pwede mo kontak sa mga telepono. I-dial nyo lang yan. O naimutubag sa inyo. O pag nationwide na siya. Pag naimutubag sa inyo, ang kusang mutawag na sa 911 katong concerned police station. So sila naimutawag dito sa concerned police station nga ikaw nang inahanlan og tabang. So, wala na kayo una-unahon. Dial 911. Kanang mga hotline na mo, tawagan na lang dito sa 911 nga nainang to tabang kaning lugar. Pero on the part of the Caraga regions, napoy gihimot ang gitawag na AGAP apps. Kanang makita nyo sa terminal o sa among mga opisina na AGAP, inyo nang i-scan. Pag nana mo niya na, inyo na lang tundukon, pinduton ng apps. Kung asa ka nga lugar, diri sa Caraga region, nga nanginahanlan kag tabang, o kung sa nga tabang, o kung sa imong concern, imo na pinduton, o imong tuplokon tong police assistance, ask for police assistance, mugawas niya na ang number sa estasyon nga pinakadool. So, kung naamo niya na, basta nalay internet connection, madali mo marespondihan. I see. So, importante lang ani nga ilang ma-scan kining app ani Colonel. Yes, o kung dilipon mo ang cellphone ninyo kuan kanang pareho keypad lang. Keypad 911. 911 nationwide. Para saka kanang makahibawan tanan. But Colonel, ako lang pong ipapas. Unsay plano to dugang sa atong BCPO na lang bag-o nga na turnover no nga police station nga tuwa dito sa may area sa Barangay Villa Cananga, sir. Nanay kumpleto na siya gamit sa part sa PNP na gi-provide ng city government diha. Kuan mo na sa operation center, command center ng Butuan City government para ma-monitor yung tanan na thoroughfare sa area. So kulang pa tao kuan yung sa tubig ug kuryente kay dako pa magasuso ng kunya kanang transformer. And yung kontrata po sa operation center nato wala pa moabutay pa lang. So sa karon naya mong tropa diha nga nag-stay put para mabantayan ng mga kagamitan o gihimo ko namo siyang advance command post sa karon. So, pero police station nga po ni? Yes, ano yan, mo na directive sa itong Langdong Mayor nga diha ibutang ang Butuan City Police Office. BCPO bali? BCPO. So, katong inyong building to pabili lang po to? Magpabilin to kay na may kanang area po, kinahanglan po ng butangan nato police para ma-maintain po ng peace and order diya, no? And dili po na namo i-vacate. Kino-consider pa rin namo ng part sa kaning Butuan City headquarters. So lastly, Colonel, sa may kaapas pa nimo nga dugang mga pahimang no pag-awhag ngadto sa atong
komunidad para mag-usa kanunay no ang atong PNP o ang katawhan para sa tinuray nga kahapsay o kalinaw sa atong komunidad, sir. Salamat no Bombore. Una-una ko pasalamat ko sa inyong kuan, sa inyong istasyon na itagaan mi og ninyong panahon para mailatag nato ang atong mga programa o mga accomplishment nga ginahimo so sa nilabay nga mga adlaw, no. Ang nga ko lang hawag ang komunidad, mga katawhan na the peace and order is not a police concern. This is everybody's concern. Dapat magtinabangay ta, no? Do not blame us. We will not blame you. Magtinabangay ta para masolusyonan ang problema. Dili ta mga tudluan. Kasi kung magtinudluan ta, magdugang atong problema. No? At pasalamat ko ko, labi na sa mga LGU, sa barangay captain na barangay chairman na nag-reach out sa ato para mapabot nila mga problema sa kanilang barangay pag ato kaning maaksyonan. In fact, natatay mga program na ibalik nato ang pulis dito sa area sa Pagatpatan. O nabot tayo programa nga magbutang tayong pulis dito part sa Maginda para mabilis yung police response. Kaya layo mo yun. Kung magikan pa diri sa barangay sa Ampayon, ang tropa, it will take almost one hour para makapag-responde. But kung nanatay police dito sa area, supported by the barangay officials, mabilis na ang atong responde. No? So magtinabagan na lang kita o salamat kanatong tanan o dalay ko ng Diyos. Daghang salamat Police Colonel Restituto Lacano, sir, atong acting City Director sa Butuan City Police Office ning atog dakbayan sa Butuan. Standby, dugang pa mga isgutanan sa atog pagbalik human lang nining mga minungdadog pahinumdom. Ang Agusan River usa sa pinakataas nga suba sa Mindanao nga